May natatalo, may nagrereklamo, ngunit may nananalo. Kaya nga lang may problema. UST Women's Volleyball Team umaasa kay Angelita Baquero para sa ulat. Mick Pabon, pasok! Andito tayo ngayon sa baluarte ng kampiyon ng ika-72 taon ng UAP Women's Volleyball. Sila nga ba yung umasa lamang kay Angelita Baquero? Mga Tigresses ang Lady Green Archers sa score na 3 sets to 1 sa pamumuno ng isang veteranong manlalaro na si Angelita Baquero. Si Angeli ay 5 taon nang naglalaro sa UST Women's Volleyball Team at ang kasalukuyang co-captain ng kupunan. Noong nakarang taon ay hindi naglaro si Angeli at hindi rin nagkampiyon ang kanilang kupunan. Sa kanyang pagbabalik ay naiuwi nila ang korona. Ayon kay Angeli, hindi lamang nagkampiyon ang kanilang kupunan dahil sa kanya, ngunit dahil sa kooperasyon ng buong kupunan at dahil na rin sa determinasyon at kagustuhan nila na magkampiyon ngayong taon. Hindi naman dahil sa akin. Siyempre, ang volleyball naman hindi na naman sa isang tao. Siyempre, tulong-tulong kami, di ba? Parang hindi naman na porket dumating ako din. Hilingin namin ang panig ng Assistant Directress ng IPEA at ito ang kanyang sinabi. The comeback of Tamakero was indeed a big help. But personally, I would attribute it to the contributions of all the players. I think all the members of the team made a big step up. So, we landed as champions for this year. Sa ibang issue naman, UST Swimming Pool, mapanganib sa kalusugan. Teo Castillo, insert. Nandito tayo ngayon upang silipin ang kondisyon ng UST Swimming Pool para sa di umanong hindi tamang paglinis at paglalagay ng mga kemikal. Ang mga naunguna sa pagpasa ng reklamo ay ang UST Varsity Swim Team na direktang apektado sa kanilang pang-araw-araw na ensayo. Ang unang senyales sa kakaibang timpla ng tubig ng swimming pool ay ang pagsakit ng ngipin ng mga swimmers at idagdag pa sa hinala nila na ang sobrang paglagay ng mga kemikal din ang nagiging sanhi ng pagkasira ng tayo na mapanganib sa mga manlalangoy. Maaari din sana na magkampiyon muli sila noong huling season ng UAAP kung nakapag-ensayo lamang sila ng maayos sa pool na dapat isinasaayos at ipinapagamit ng UST Institute of Physical Education and Athletics para sa kanila. Oo, before pa, ako kasi 5 taon na ako nag-swimming sa pool na to. First year pa lang ako masakit na sa ngipin. Tapos before pa naman, nag-report na palagi, tapos wala naman nangyayari. Sinadya rin namin ang head coach ng UST Tiger Sharks na si Cyrus Alcantara at ito ang kanyang masasabi. Oras kalahati, max na yata yung 2 hours. Yung mga swimmers, kinakailangan yan at least mga 2 hours. At least 2 hours every day na nakalibaban. At least yun. Usually, bumabanat kami ng around 3 hours. Okay? So, yun yung problem. If we could have used the pool mo, mas maganda. At the same time, mahal mo mga bata. Imagine, hindi ka makalangoy sa sarili mong pool. Isa pang mainit na issue, on-prob na estudyante. Pwede pala maging presidente? Alamin natin ang istorya niyan mula kay Gab Hoves. Dito sa UST Educational High School ay napabalita ang kanilang bagong pangulo na si Michael Ines na nasasangkot daw sa ilang masiselang issues. Kaya ito'y kinustyon sa kanyang pagkakaupo. Matapos mahalan sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Student Council Education High School, agad siyang kinwestiyon dahil daw sa kanyang ugali. Ayon sa patakaran, bawal tumakbo ang isang estudyante pag ito ay may bagsak or under probation, at lalo na kung ito ay sangkot sa kung anumang kaso. Si Ines ay may kaso ng mockery at nuisance. Ito din ang dahilan kung bakit ang kanyang pagkapangulo ay inimbestigahan. Sabi ni Ines, hindi naman daw nakaka-apekto yung mga kaso dahil daw tapos na yon at sa kagustuhan niya rin makatulong sa kapwa estudyante. Sabi din niya, dahil dito, mas determinado siyang lumaban. Siyempre po, parang nagulat din po kasi nag-release po sila ng good moral po. Kaya parang ibig sabihin lang po nun, na-lift na po yung case. So, bakit po sila nag-question na?
Hinihin din namin ng panig ng isang COMELEC officer at ito ang kanyang sinabi. Lampas yung requirements ni Ines kasi sa totoo lang, based sa performance niya sa classroom, hindi talaga siya fit na tumakbo. Pero since sabi naman niya na na-prove na niya yung position niya and na-pass naman niya yung lahat ng requirements, and siguro enough na yun para ma-proclaim siya as president ng UST. Isa pang kontrobersya na bumabalot sa UST ngayon, Miss CTHM hindi makaget over sa pagkatalo. Inamin ni Miss CTHM Cindy Miranda na hanggang sa ngayon ay sobra pa din siyang nasasaktan mula sa kanyang pagkatalo sa The Search for the Ideal Tomasian Personality. Matapos niyang mahakot ang 12 award sa pageant, ay ikinagulat niya ang itanghal lamang siya na first runner-up. Habang si Miss Pharmacy ay punong-puno ng intriga ang pagkapanalo bilang Miss UST. Matapos lumabas ang mga usap-usapang scripted lang lahat ang kanyang naging sagot. Maging ang crowd ay muntika ng mag-walkout sa pagkadismaya sa naging resulta ng kompetisyon. Habang si Miss CTHM ay patuloy pa din sa paninindigan na siya ang dapat at wala ng iba may karapatan sa corona. I had the best of everything that night. I had the best award. And of course, the best support from the people. Even other colleges talaga, gusto akong manalo for Miss Tomasian person. Susunod, Mga org room ng College of Science, pinapasara. Ang College of Science Student Council Office kasama ng iba pang mga organisasyon nito tulad ng Psychological Society ay sinuspinde kamakailan lamang na presidente ng Student Council, si Jalil Carpio. Nasuspende ang lahat ng organisasyon dahil naaabuso ng mga estudyante na hindi naman miyembro ng mga organisasyon. Noong busisiin ng issue, nalaman na nangunguna pa ang mga kapwa niya officers sa pagpapatambay ng kanilang mga kaibigan na wala namang pakay kundi ang magpalamig at mamalagi lang sa org room. At yan po ang nakalat namin istorya sa buong araw. Ako po si Richie Paraiso. at ako naman po si Charis Lumba At ito po ang Red News!